Hello mga Fanular! Welcome to my Indo-China tour vlog. Now, before anything else, quick context lang. The term Indochina refers to the mainland Southeast Asia region, named for the significant cultural influence of both India and China on its history and development. The most common route for this tour are Thailand, Cambodia, and Vietnam. Pero this trip, I skipped Thailand kasi been there than that last April. This time, it's all about Cambodia and Vietnam, another solo performance. First stop, Siem Reap, Cambodia. I landed at 4 p.m. after a 2-hour flight from Kuala Lumpur, Malaysia. Sumakay ako ng bus going to the city para mas makamura at grabing eksena while traveling. Ang lakas makaprobensya, parang nasa Pilipinas lang ang feels. I checked in sa men's resort spa, a place exclusively for gays. Tahimik, chill, perfect for solo travelers like me. At meron din siyang sauna. Mga locals ay pupunta dito starting 5 p.m. para magpainit and to have fun. And of course, hindi tayo nagpatalo, umavail tayo ng mga nota at sinukbot ang aking krevot makalima. Char! Nag-rent ako ng scooter so I can roam around the city easily at nagpaparent din sila kahit wala kang driver's license basta may ID ka na iso-surrender or you can make a deposit of $200 but still I had to be careful while driving since nasa foreign country ako and I also took a video of the motor to make sure na wala siyang issues bago ibigay sa akin. Dumiretso ako ng Pub Street. Ang saya dito, napaka-vibrant ng place. Hindi pa masyadong maraming tao kasi nag-start pa lang ang gabi. So, naglakad-lakad muna ako, naghahanap ng gwapo. Pero ang target ko talaga is yung mga ilaw sa taas. Parang bagay siya sa kwarto. Char! Dinala ako ng aking mga paa sa aesthetic na food court at agaw eksena ng dalawang babaeng ito na mamangka kahit low tide. Ang local currency ng Cambodia is real, pero US dollar is widely accepted sa lahat ng stores. One thing that I always wanted to try when traveling is the local beer. At dito napadpad ako sa lugar na to, ang chill ng vibe, and $1 lang ang in-can na Cambodian beer. Shout out kay Miming na isa ring galorina, salamat sa pagsama at sana nalasing kita. Char! After ko makaubos ng 6 cans of beer, umuwi na ako para mag-rest. Kinabukasan gumising ako ng 5 a.m. kahit ayoko pa talaga because I only had 2 hours of sleep but I need to catch the sunrise at Angkor Wat and it takes about 15 minutes to drive from the city to where the temples are situated. When I got here, ang dami ng turista nag-aabang kay Haring Araw and medyo expensive ang entrance which is $30 for a 1-day pass. That's around 1,600 plus PHP. They have ticketing outlet nearby but nag-book ako online sa kanilang website kasi mas madali siya at hindi hassle. Pero worth it naman ang binayad ko sa entrance kasi this place is so magical. It felt like bumalik ako sa nakaraan. Dati nilalaro ko lang to sa Temple Run, ngayon parang ako naman ang paglalaroan ng mga engkanto dito. Char! Masasabi mo talagang sumakses ka when you started walking through these ancient stones. If you're traveling alone, tripod is a must so you can take pictures and videos of yourself. And walang pake sa mga taong nakatingin habang ikaw ay nagbabaliw-baliwan sa camera. Char! Habang ako ay naglalakad, a photographer approached me. Sabi niya, "Hi, ganda." Sabi ko, "Sure ka? Okay, you're hired." At doon, sinuoman ko siya. Char! Ang bayad is $1 for 2 photos but I paid him $25 dahil sinakop ng mukha ko ang camera niya at dahil malakas ang kapangyarihan ng aking mga tigyawat, nag-full memory siya at naghang DSLR ni Kuya. Char! May mga nag-o-offer ng private tour or group tours kung ayaw mo ng do-it-yourself na eksena. I recommended ang Klook website or yung app to book and look for packages but for me, mas maganda pa rin ang DIY kasi I can do it myself. Hawak mong oras. Char! At ayun, after about 2 hours, umalis na ako kasi di na kaya ng powers ko. Too hot at nakakapagod na. There are many temples that you can visit in Siem Reap, hindi lang Angkor Wat, at included yun sa ticket that I paid for. But I can't bear to visit them all kasi naubusan ako ng energy at kailangan ko na rin mag-impake for my next trip. Bibilisan ko ng pagsasalita kasi masyado nang mahaba ang voiceover na to at naubusan ako ng laway. Char! After ko mag-check out sa hotel, sumakay ako ng tuk-tuk papuntang terminal ng van. You can use Grab to book a ride and pay either cash or card. But international card payment is subject for currency conversion and foreign transaction fee. By 12:45, nakaalis ng aming van at pinili kong tumabi sa driver kasi gusto ko siyang balbalan. Char!
After 6 hours, we finally arrived at Phnom Penh, the capital city of Cambodia. Ang sakit sa puwet umupo ng matagal, feeling ko na-dislocate ang almoranas ko, char. At dito ako nagstay sa Grand Elevation Hotel. Nasa city center siya, walking distance sa mga tourist spots. At more lang din siya kasama ng breakfast. I only paid around 800 pesos. And I like the place, parang medyo makaluma ang design niya. Nag-rest lang ako saglit at naligo, then sumakay agad ng tuktok going to Phnom Penh Night Market. Mas bet ko matuktok dito kasi safe sila mag-drive kaysa sa Thailand na umaabot ng 1 million km per hour ang paandar. At ayun, nakarating na nga tayo sa Phnom Penh Night Market. May bazaar dito at mga food stalls that you can choose. Pipili ka na lang talaga kung saan kakakain. At habang ako'y naglalakad, nakita ko tong mga bakla na nakaupo sa unan habang kumakain at dito na rin ako nag-dinner. Dahil Inglaterra ako, nag-order din ako ng Luto-Luto Festival. Ang buko kasi ng drama, kaso di ko naubos dahil di pala siya good for one person, for everyone siya. Daming gulay karne. Kumakain pala sila dito ng prinitong insekto. Feeling ko nga may halong grasshopper kinain ko kasi lasang damo. Char! At ayan, after kong kumain, naglakad-lakad muna ako. And out of all the places na napuntahan ko sa Southeast Asia, ibang eksena ng Cambodia, parang nasa Pilipinas lang. Ang bait ng mga tao, hospitable, and gusto ko talagang bumalik dito. Next day, gumising ulit ako ng maaga kasi biyahe ko na pa Vietnam. At binuko pala ng advance ang mga ticket ko sa Red Bus app. Legit siya. At mas preferred ang sleeper bus going to Ho Chi Minh City kasi mas convenient siya at para makapag-rest din ako because I'll be hitting the road for about 7 to 8 hours. Medyo nakakapagod tong travel ko because I had to squeeze my 5 days vacation leave for 2 countries pero worth it naman siya at super enjoy. Umalis kami ng Cambodia around 9 AM and by 3 PM nakarating kami sa Cambodia-Vietnam border at kinolek ng konduktor ang mga passports namin para ibigay sa immigration officer. Bumaba din kami kasama yung mga luggage namin for x-ray at para i-collect yung passport na may stamp sa other side doon sa counter. At medyo mabilis lang kasi hindi naman maraming tao. At ayan, matapos ang ilang oras sa paglalakbay sa daan, hello Ho Chi Minh City, Vietnam! I checked in sa Sea Central Hotel. Budget hotel siya. I only paid less than 2,000 pesos for 2 nights. Right across the famous Boy Vin Street. Literal na party outside your window. But too bad, maulan siya. Pagkalagay ko lang ng aking mga gamit sa hotel, lumabas ako para mag-dinner dahil gutom na ako at hindi rin ako nakapag-lunch because I have been traveling since this morning at hindi rin ako kumakain habang nagbiyahe kasi natatakot ako baka matae bigla. Char! And this is the iconic Boy Vien Street. Hindi pa masyadong maraming tao kasi medyo maaga pa at kahupa lang din ng ulan. Grabe ang ingay dito, labanan ng music. At dito na ako nag-inom dahil linarang ako ng baby boy. Ang fresh at gwapo niya, parang ang sarap gawing pulutan. Char! Naparami ako ng Saigon beer dito dahil ang sarap ng view. The next day, I visited Bentham Market, iba't ibang tinda dito at dito na rin ako bumili ng mga pasalubong. You can negotiate for the prices, depende sa chika mo, dapat mas magaling kang makipag-sales talk kesa sa tendera, eme-eme mo lang siya. After ko sa Bentham Market, I headed to Saigon Central Post Office. Nilakad ko lang din siya. I just searched the location sa Google Map. At malapit lang. I only walked for about 15 minutes following the guide ni Google. Across the Central Post Office is the Notre Dame Cathedral, but it was under construction so I didn't get the chance to take a picture. So dumiretso na lang ako ng Independence Palace para mag-pictorial. This is also my last stop for today's video. Inside the palace, my museum. Outside, there are remnants of war. There's like an armored vehicle. Parang may canyon siya. I don't know what's called. There's also a fighter jet. Probably ginamit to during the Vietnam War. And that's it. After the city walkathon, balik hotel muna. Nag-rest saglit. And then lumabas again para mag-inom, mag-chill for the final night sa Ho Chi Minh City. And that's the end of my story. And for this travel, I only spent around 30,000 pesos for 2 countries. Hindi kamahalan because I'm a budget traveler. Wrapping up my Indochina journey with a full heart. Traveling alone has been one of the most freeing and fulfilling experiences of my life.
I've realized that you don't have to wait for the perfect company to chase the adventure you deserve. Sometimes, the best companion is your own courage, and for that, I am grateful. Never quite as it seems.